Pinalalakas ng Philippine Carabao Center o PCC sa pagkipagtulungan ng Korea International Cooperation Agency o COICA ang paggamit ng makabagong teknolohiya at data-driven na sistema sa pamamahala ng mga alagang hayop sa pamagitan ng serye ng pagsasanay hinggil sa dairy herd technologies na isinasagawa sa National Headquarters ng PCC sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ang 2 linggong pagsasanay na pinamagatang First Local Training Series on Enhancing Carabao Smallholder Farm Productivity through the establishment of the National Dairy Herd System in the Philippines ay binubuo ng mga lektura at field exercises na naglalayong pagsamahin ang theoretical na kaalaman sa digital technology at praktikal na aplikasyon nito sa mga bukirin. Ayon sa PCC, 30 livestock technicians at regional specialists ang unang sumailalim sa pagsasanay kung saan natutunan nila ang paggamit ng National Dairy Herd Improvement System at ng Digital iHealth application. Sa pamagitan nito, inaasahang makalilipat sila mula sa tradisyonal na paraan ng pagtatala ng impormasyon sa mas epesyente at makabagong sistemang nakabatay sa datos. Sa pagbubukas ng programa, binigyang diin ni PCC Deputy Executive Director Edwin Atabay ang kahalagahan ng wastong pagsusuri sa mga nakalap na datos sa mga sakahan. Aniya hindi sapat na mangalap lamang ng impormasyon dahil magiging walang saysay ito kung hindi magagamit sa paggawa ng mga tamang desisyon para sa pagpapabuti ng produksyon. Ipinaalala rin niya na ang mabuting kalusugan at wastong nutrisyon ng mga hayop ay mahalagang salik upang mapataas ang antas ng reproduction at produktibidad ng mga alagang kalabaw. Sa ikalawang yugto ng pagsasanay, 50 karagdagang regional personnel, artificial insemination technicians at reproductive specialists ang lumahok sa mas masusing field exercises upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa modernong pamamahala ng mga dairy herd. Samantala, nakatuon naman ang huling bahagi ng programa sa paggamit ng mga advanced reproductive technologies at precision feeding frameworks. Ginamit din ang digital iFeed system upang higit pang mapataas ang produktibidad ng mga kalabaw at masuportahan ang maliliit na dairy farmers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang nasabing inisyatiba ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng pamahalaan na gawing mas moderno at makabago ang sektor ng agrikultura sa pamagitan ng teknolohiyang nakabatay sa datos, alinsunod sa layunin ng administrasyon na palakasin ang produksyon ng pagkain at kabuhayan ng mga magsasaka at maggagatas sa buong bansa. Mabilis na naaresto ng mga operatiba ng pulisya ang isang suspek sa insidente ng basag kotse matapos ang isinagawang hot pursuit operation na nagresulta rin sa pagkakabawi ng ilan sa mga ninakaw na gamit ng biktima noong June 16 sa lungsod ng San Jose City, Nueva Ecija. Batay sa isinagawang investigasyon, ang biktima ay isang 36 anyos na negosyante na pansamantalang ipinarada ang kanyang kulay abong Mitsubishi X4 sa Barangay Santo Niño First, San Jose City. Habang nakahimpi lang sasakyan, sinamantala umano ng suspek ang pagkakataon at binasag ang salamin sa bahagi ng driver's side upang makapasok at makuha ang mga mahalagang gamit na nasa loob. Tinangay ng suspek ang isang shoulder bag na naglalaman ng humigit kumulang 15,000 pesos na cash, iba't ibang identification cards, kabilang ang driver's license at credit card ng biktima, mga passbook at pasaporte. Matapos may sagawa ang krimen, mabilis na tumakas ang suspek sa pamagitan ng paglalakad. Gayunman, agad na nagsagawa ng koordinado at masusing hot pursuit operation ang mga tauhan ng San Jose City Police Station upang matunton ang kanyang kinaroroonan. Dahil sa maagap na pagtugon ng mga pulis, natunton at naaresto ang suspek ilang sandali matapos ang insidente.
Sa isinagawang paghalughog, nabawi rin mula sa kanya ang ilan sa mga gamit na iniulat na ninakaw mula sa biktima. Patuloy namang isinasagawa ng mga otoridad ang kaukulang dokumentasyon at pagsisiyasat kaugnay ng insidente. Inihahanda na rin ang pagsasampa ng kasong robbery with force upon things laban sa naarestong suspect. Pinuri ng kapulisan ang mabilis na aksyon ng mga operatiba na nagresulta sa agarang pagkakadakip sa suspect at pagbawi sa bahagi ng mga ninakaw na ari-arian. Muli rin nilang pinaalalahanan ng publiko na maging mapagmatsyag at iwasang mag-iwan ng mahalagang gamit sa loob ng mga sasakyan upang hindi na mabiktima ng mga katulad na krimen. Patuloy naman ang kampanya ng Nueva Ecija Police Provincial Office laban sa iba't ibang uri ng kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa buong lalawigan. Matagumpay na isinagawa ng Department of the Interior and Local Government o DILG Nueva Ecija, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Zaragoza, Nueva Ecija, ang unang yugto ng pamahagi ng tulong sa ilalim ng Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Program o AIIF RDP noong June 11, 2026 sa Santo Rosario Gymnasium at Municipal Gymnasium ng Bayan. Ang programa ay pinondohan sa ilalim ng Fiscal Year 2026 Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF, FALGU, isang inisyatiba ng pamahalaan na naglalayong suportahan ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran at serbisyong panlipunan para sa kanilang mga nasasakupan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Lovelia Belmonte Espiritu ang maayos at organisadong pamahagi ng tig 10 kilong bigas sa kabuang 2,118 benepisyaryo mula sa iba't ibang sektor ng komunidad. Kabilang sa mga nakatanggap ng ayuda ang 1,159 persons with disabilities o PWDs, 173 pasyenteng may cancer at sumasailalim sa dialysis, 115 bedridden senior citizens, 64 senior citizens na may edad 80 years old pataas, 529 rehistradong manggagawang bukid at 78 residente ng flood-prone communities sa Sitio Balumbon. Dumalo rin sa nasabing aktibidad si Local Government Operations Officer LGOO 6 Donabel E. Estipular, Program Manager ng DILG kasama ang iba pang mga kawani ng ahensya upang tiyakin ang maayos na implementasyon ng programa at ang agarang pag-abot ng tulong sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon sa mga opisyal, ang AIIF RDP ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at matiyak ang sapat na supply ng pagkain para sa mga pamilyang higit na nangangailangan ng suporta. Pinakita rin ng programa ang matibay na pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan sa pagtugon sa pangailangan ng mga mahihinang sektor ng lipunan, lalo na sa panahon ng mga hamong pang-ekonomiya at usapin sa seguridad ng pagkain. Sa pamamagitan ng mga programang tulad ng AIIF RDP, patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang layuning walang mamamayang maiiwan at mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad na makabangon at makasabay sa pag-unlad.